Likas sa mga Pilipino na hanapin ang kanilang kapalaran sa swerte. Kaya naman hindi kataka-taka na marami ang naiengganyong tumaya sa loto. Ang lottery specifically ay nire-require ka lang na pumili ng ilang numero at aasa ka na lang na ang mga numerong ito ang mapipili para makuha ang jackpot. Pero alam niyo ba na mayroong lalaki noong 1960s hanggang 1990s na nagawa niyang manalo sa loto ng 14 na beses? Kilalanin natin si Stefan Mandel. Siya ay isang economist at taga-Romania. Nung time na yon, ang Romania ay nasa ilalim pa ng kontrol ng Soviet Union. Nung panahong yun, mahirap ang buhay sa kanilang lugar at sumasahod lang siya ng $88 a month. Dahil hindi ganong sapat ang kinikita niya para sa pangangailangan ng kanyang pamilya, nag-a-assume siya ng malaki-laking sahod. Pero dahil hindi ganong kadaling umanap ng trabaho na may mataas na sweldo sa panahong yun, dito niya naisip na tumaya ng loto. Ayon sa kanya, kung sakaling papalarin siyang manalo ng loto, itatayo niya ng negosyong mapapanalo ng premyo. Pero alam naman ng lahat kung gaano kahirap ang manalo sa loto. Pero dahil si Stefan Mandel ay mahilig sa numero at isang henyo sa mathematics, gumawa siya ng formula para makuha ang swerte sa loto. Take note, hindi illegal ang kanyang ginagawa. Isang proven mathematical formula lang ang ginamit niya para siya ay maging milyonaryo. Inilaan ni Stefan Mandel ang kanyang bakanting oras sa pag-a-analyze at paggawa ng sariling algorithm na siyang makakakuha ng 6-digit number combination ng jackpot prize. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos niya ang formula. Tinawag niya itong combinatorial condensation. Sa pamamagitan ng formula na ginawa niya ay nahulaan niya ng tama ang 5 numero sa 6 na digit. Sa 5 numerong nahulaan niya ay nananalo ito ng second prize. Dahil dito nakita niya na malaki ang potensyal at tsansa niyang makuha ang 6 na digit combination. Sa tulong ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan, nagawa niyang makabili ng napakaraming ticket na may iba't ibang number combination mula sa ginawa niyang formula. Dahil dito nagbunga ang kanyang pagpupursige. Dahil sa wakas ay nakuha niya na ang 6-digit combination at nanalo ng $19,000. Mula sa perang kinita sa loto, binayaran niya lahat ng kanyang utang sa mga taong tumulong sa kanya para makabili ng maraming ticket. Sa $4,000 na natirang pera, naging sapat na ito para mag-ibang bansa at magsimula ng panibagong buhay. Matapos ang pagkapanalong yun, si Stefan at ang kanyang pamilya ay nagtungo sa Australia para dito manirahan. Dito niya pinagpatuloy ang research niya patungkol sa lottery business. Naging citizen siya sa Australia at ang purpose ng kanyang citizenship ay para makataya ito sa lottery sa United Kingdom. Nung time kasi na yun, ang Australia lang ang may access sa pagtataya ng loto sa UK. Hindi katulad nung nasa Romania siya, dun lang talaga siya nakakataya at wala siyang access sa ibang bansa. Ang UK lottery system ay hindi ganun kakomplikado kung ikukumpara sa Romanian lottery. Inaral niya ang sistema ng UK lottery system at dito siya nakaisip ng ideya para kumita ng limpak-limpak na salapi. Dito siya nakabuo ng method. Ang ginagawa niya, kinakalkula niya muna lahat ng possible combinations. Halimbawa kung 649, kukuha siya ng kombinasyon ng 6 na numero mula number 1 hanggang number 49. Dito makakakuha siya ng mahigit 3.4 million combinations. So ang gagawin niya ay tsitsempo siya ng lottery. Ng jackpot prize ay triple ang halaga sa bilang ng total combinations. Halimbawa ang posibleng combinations ay nasa 4 million. Dapat ang jackpot prize ay nasa $12 million. So ang gagawin niya ay hikayatin niya ang kanyang mga kamag-anak, kaibigan o kakilala niya na mag-sponsor sa kanya. Siyempre kukumbinsin niya muna lahat ng mga tao na gumagana ang kanyang formula. Kaya papangakuan niya ang mga ito na sigurado ang balik ng pera nila at magkakaroon pa sila ng parte sa kikitain. Sunod na gagawin niya ay magpiprint ito ng milyon-milyong ticket. Ito'y para masigurado niya na ang lalabas na kombinasyon ay nasa isa sa hawak niyang ticket. Nung time kasi na yun, pwede ka pa magprint ng sarili mong ticket pagtataya ka ng loto. Saka mo ito babayaran sa ticket outlet. So dahil sa sistema niyang ito, nakuha niya ang jackpot prize. Di lang yun, dahil bukod dito, nakuha rin niya ang mga iba pang minor prizes.
Pagkakuha niya ng premyo, agad nitong binayaran ng mga taong nag-invest sa kanya. Pati ang lahat ng nagastos niya ibabawas na niya. Kaya medyo maliit na lang talaga ang natitira sa kanya. Gayunpaman masaya at kontento na siya rito dahil wala naman siyang inilabas na pera at panalo pa siya. Ginawa niya ito ng paulit-ulit sa mahabang panahon. Halos dinadagsa na siya ng mga taong gustong mag-invest sa kanya. Kasabay na rin ng unti-unting pagbabago ng teknolohiya tulad ng paglabas ng mga computer noong 1980s. Kaya naman masayang masaya si Stefan Mandel at bumili nga ito ng maraming computers at printer para mas mapabilis ang pag-iimprenta niya ng mga tickets. Sa loob ng 10 taon ay matagumpay niyang nakuha ang jackpot sa 22 lottery sa bansang Australia at UK. Dito na nagsimulang magtaka ang mga pamunuan ng lottery kung bakit tila isang tao lang ang lagi nanalo at nakakuha ng jackpot prize. Kaya naman ang bansang Australia at UK ay binago ang kanilang rule sa kanilang lottery system. Kung dati pinapayagan ng mga tumataya na mag-imprenta ng sariling ticket, ngayon ay hindi na. At tanging mga ticket outlets na lang ang maaari mag-imprenta ng mga tickets. Bukod doon, hindi na rin pinapayagan ang pagbili ng ticket ng bultuhan. Dahil sa pagbabagong ito, napilitan si Stefan Mandel na tumaya naman ng loto sa US at gawin ng kaparehas na method. Nag-imprenta siya ng napakaraming ticket at dinala ito sa US. Nasa halos 7.1 milyon na ticket ang nadala niya. Kaso nasa 5.5 milyon lang ang naipasok sa system dahil naubusan na ng oras. Sobrang dismayado si Stefan Mandel at kabadong-kabado. Umaasa siya na sana ang lalabas na kombinasyon ay wala doon sa mga ticket na hindi naipasok. Noong February 15, 1992, ito na yung araw na pinakahihintay niya. Nakuha niya ang 6 na numero at nanalo ng tumataginting na 27 million US dollars. Hindi lang jackpot ang nakuha niya, maging ang mga minor prizes ay naiuwi niya rin. Mula noon ay binago na rin ng US ang kanilang rules sa kanilang lottery system para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Kaya naman si Stefan Mandel ang kauna-unahan at huling taong nakagawa nito sa buong kasaysayan.